Hi, my name is Charles Adrian J. Banyas. So, sa part na to ay mag-install tayo ng WordPress at mag-publish tayo ng Hello World sa WordPress using SAMP. So next ay search nyo lang ay wordpress.org, then ganda. Ganda. WordPress download, then next ay pili natin itong ito. Yan. So, ayan, pagkapunta natin sa WordPress, sa download, makita natin dito ay download WordPress 6.7.2 at makita natin dito ay yung installation guide para kung paano may download tong WordPress. So, next nyan ay download WordPress. So, hintayin lang natin dyan. Lalabas yung download. So, ayun, cancel natin kasi meron na akong na-download na WordPress. So, pupunta lang tayo sa file ng WordPress na na-download natin. So, ayan, nandyan na. Then, pipindutin lang natin yan. Right-click, then, extract all. Yun, i-extract natin siya sa same destination kung saan natin na-download yung WordPress. So, ayun, makita natin dito yung pag-extract ng WordPress. So, hintayin na lang natin siya matapos. So habang natin i-extract natin to, ang next natin gagawin ay muna tayo ng SAMP. Yung next natin ma-download ay SAMP. Yan. So ito, punta lang tayong download SAMP. So as you can see, we have version tayo dito ng for Windows, for Linux, and for OS. So kailangan natin lang ma-download yan ay ito. So as you can see, meron na tayo niyan. So hindi natin kailangan yan. Next lang natin yan. So yun, pagtapos natin ma-extract yung WordPress, so makikita nyo dito ay extract na siya. Yan. Hindi tayo sa download ulit. Pag tayo yan, ayun, extract na siya. So next natin yung gagawin yan ay minimize lang natin. So pupunta tayo ng SAMP. Yan. As you can see, open lang natin yon. Pagka-open natin, makikita natin, ayun, stop mo natin yan. So, first doon ay start natin to. Tapos may SQL. The next niyan ay punta sa admin. So, pagkapunta natin sa admin, makikita dito yung new. So, gagawa tayo ng bago. So, WordPress. Yan, WordPress. So, i-create lang natin yan. So, as you can see, meron na tayong WordPress dito. Then, minimize. Minimize lang natin. Babalik tayo sa file, folder ng WordPress. So, ang gagawin natin yan, i-copy natin siya. Right-click, copy, or cut. So, ang gagawin lang natin para kung magkamali man tayo, pwede pa natin ibalik. So, copy ang gagawin natin. Then, punta tayo sa Windows. May this PC. Windows. Next niyan ay punta tayo ng SAMP. Tapos hanapin natin itong htdoc. So, yan. Pagkapunta ng htdoc. Tapos next naman ay yun, nandito na tayo sa SAMP, tapos htdoc. Then, i-paste natin siya. Yung makikita nyo dito ay paste or control V. So, gagawin natin ay control V. So, ayan. Extract natin dito yung WordPress. So, ayun. Nalagay natin yung WordPress sa file ng htdocs. So, next niyan ay punta tayo sa hello. So, ayan. Meron ng WordPress din. Tapos, mag-add tayo ng new tab. Then, ang ilalagay natin, localhost / WordPress, yung nilagay natin na database name. Then, enter.
So, ayun. Tapos ang gagawin lang natin doon, pagpasok natin ng localhost WordPress, ang rekta tayo niyan sa may setup. So, ang language na gagamitin natin dito ay English, then press continue. So, ang nakalagay dito, welcome to WordPress. For getting started, you will need to know the following items. So, first, database name. So, meron tayong database name. Tapos, ang gagawin natin next naman yan ay gagawa tayong username, password, tapos database host. So, ayun. So, yun. Then, let's go. As you can see, we have database name na meron na dito. Ito, WordPress. So, gagawin lang natin yan ulit. WordPress. So, next ay username, root. Tapos, password ay wag na. I-blank na natin. Naan ay alright, Sparky. So, run the installation. Next yan, inira na natin yung installation ng WordPress. So, site title, gagawin natin ay Word by Cha. Yan. Tapos username, root. Yun, nalagay natin yung root. Tapos maglalagay tayo ng password. So, i-hide natin yun. So, ang gagawin natin password ay so, yun. Yes, confirm use of weak password. Tapos email. Ang gagawin natin yung email ko na lang. Talagyan natin yung email ko. Yan. So, first doon ay install WordPress na. So, maghihintay na tayo. So, ayun. Success. Okay. So, success na ang nagawa nating WordPress. So, ang gagawin natin ay mag-login na tayo. Login. So, root yung username, tapos password. Nilagay natin. Tapos, remember me para direkta na tayong login. So, okay. So, there you go. Nandito tayo sa dashboard ng WordPress. So, ayun. Word by Cha. Site title natin. Ayun. Ang nakaloob ng WordPress. At ayun, nandito na tayo sa dashboard ng WordPress. At ang makita natin dito sa may gilid niya ay may post. So, ayun, makita natin dito. Add new post, categories, tags, media, library, pages, comments, appearance, ayun. Then, plugins, and user, tools. Makita natin dito, import, export, then setting. Yan. So, you can see, meron na dito. So, maglalagay tayo ng hello world sa WordPress. So, ang gagawin natin yan, punta tayo ng post, then, add new post. Yan, pagka-add new post, katulad kanina, so, ang ilalagay natin dito ay hello world. Yan. Tapos, or yung heading natin, so, ilalagay natin by or created. Created by Charles. So, yun, pagkalagay natin ng hello world, tapos yung headings natin, yun, kung pangalan ko. So, gagawin natin bold yan. So, kung paano natin ma-publish tong hello world na to, meron dito sa pinaka-gilid niya, in right side sa pinakataas, makita yung publish. Yun, nakita natin dito visibility, publish immediately, add tags, or assign category. So,
pwede natin i-private or lagyan natin ng password to protect yung ginawa natin. So, ang gagawin natin yan, pa-public lang natin. Then, i-publish na natin yan. So, maghihintay lang tayo ng publishing. So, ayun, makita natin, hello world is now live. So, yung ginawa daw natin ay naka-live na, publish na. So, paano natin malalaman yung ginawa natin na hello world? Kung na-publish na ba siya? Ayun, meron ditong link na post address. Kita nyo dyan. 2025 hello world 2. So, copy lang natin yan. Copy, tapos ilagay lang natin dito sa new tab, tapos copy paste lang natin. So, ang nakalagay dito, localhost WordPress 2025, yan, tapos 13, tapos hello world 2. Tapos enter. Tapos makakat na yan. Ang ginawa natin kaninang subtitle ay word by chat. So, yung ginawa natin ng hello world na publish natin kanina is ayun, nandito na, naka-publish na. Diba? Na, pwede tayo mag-comment, bla bla bla. Sa post comment, ayun. So, that's it. Nakapag-install na tayo ng WordPress. Nakapag-install na rin tayo ng XAMPP. Tapos nakapag-publish na rin tayo ng Hello World sa WordPress gamit ang XAMPP.